Hello guys! For today's video ay naglinis kami ng kwarto ng mga bata. Palibhasa ay Lunes hanggang Sabado ang trabaho, tsaka umaga na gabi na umuwi, wala ng time para maglinis ng kwarto. Ayan, gubat na ang kanilang kwarto. Kaya naisipan namin na linisin at day off naman ngayon. Kwarto pala ngayon, hindi pa rin nga yan talaga totaling linis, pero inalis lang namin yung mga damit na nasa cabinet na hindi na nagagamit kasi sobrang sikip na. At yan, tinanggal ko muna yung mga nakahanger diyan kasi sama-sama. Ang ginawa ko ay ililipat ko yung cabinet na yan sa kabilang side, and then ipagpapalit ko. At yung isang Orocan na yun ay amin pong ilalagay dyan sa pinagtanggalan na yan ng may salamin na yan na aparador, para doon naman sa mga damit ng aking anak na dalaga. Yan, kasi itong aparador na to ay medyo malaki, kaya naisipan ko ipagsama lahat doon yung mga pantalon ng aking anak na binata, tsaka yung pantalon ng asawa ko. Saka sa ilalim ay ilalagay ko naman yung mga kumot, kortina, mga punda na talagang hindi na alam kung saan ilalagay. Yan, tinulak muna namin ng aking anak yung aparador punta sa isang side para madaanan namin yung maidaan yung isang plastic na cabinet Orocan. Siyempre, bago natin yun ilalagay, alam nyo naman, malikabok ang parte na inalisan ng aparador sa ilalim. Daming alikabok, kalat. Magwalis muna tayo. Yan, walis muna ang aking anak. Talagang malikabok. Ayan. Kailangan nating walisin muna talaga. Kailangan nating tanggalin at mamapin pa yan namin yan. Hanggang dyan sa ilalim ng kama nila. Para mabawasan naman yung kalat at alikabok. Talagang ako na ang nai-stress sa mga gamit ng mga bata na ito. Kagulo na. Kaya kailangan natin palitan ng lagayan at para yung gamit ng dalaga ko ay siya kanya na lang yung isang Orocan na yon, kasi sama-sama dun sa aparador yung kanya, tapos yun sa kanya ama na pangapantalon at sa kanyang kapatid. Kaya isi-separate ko yon. Yan, after natin magwalis ay magmap muna tayo. Yan, ilipat na po namin yung Orocan na plastic na cabinet. At dyan ko ilalagay lahat yung mga damit ng aking anak na dalaga. Yan, binawasan muna. Yan, tatanggalin ko muna yung mga kuprikama dyan. Although na ilipat ko na, pero hindi ko pa natanggal, kaya tatanggalin ko yan. At ang ilalagay ko dyan ay yung mga damit ng aking anak na dalaga. Ayan, mga tuwalya, mga kubrikama, kortina. Ayan, inalis muna natin. Para naman sama-sama dun sa isang aparador. Medyo malaki. Ako, minsan lang kasi 'di ba tayo maglinis ng mga ganitong mga aparador, kaya sama-sama na. Hindi mo na minsan maghahanap ka ng ibang gamit, hindi mo na kagad makita kasi napapasama sa sa mga kubrikama at sa mga kortina. Minsan ako naghanap ng blouse ay nandiyan na pasama, pasingit. Ayan. Kaya kailangan natin i-separate ang ating mga damit. Ayun guys, may nakita nga pala akong balisong dyan sa aming cabinet. Although matagal na yan, hindi man
Hindi ko alam na nandyan pala yan nakalagay. Ay talagang sobrang talis pa niyan. At yan ay talagang kintab na kintab pa. Yan ay sa asawa ko yan. Gamit ng asawa ko. Yan, family picture namin. And then, ito naman yung kami ay ikasal. Ayan. Nung kami ikasal yan. Aming wedding picture. Yan, malinis na guys. Sa taas. At yan, lalabas naman natin yung nakahanger doon. Kaya nga ililipat ko kasi hindi naman masyado nalalagyan ito sa kabilang side Kaya nga nilipat ko dito malapit sa kama ng aking dalaga. Yan, ito po yung aking wedding dress nung kami ikasal. Ayan, inis ko muna talaga at nahihinayang ako sa space. Wala naman laman. Kaya mapupuno yan mamaya. Yan guys, nilagay ko dito sa kabilang side itong isang aparador na to. At dyan ko inilagay ang mga pantalon. At sa baba naman ay yung mga kortina, kubrikama, mga kumot at punda. Ayan, abala kami tatlo sa pag-ano kasi yung anak namin dalaga ay may ginagawa activities. Pinalipat ko muna siya sa sala kasi nga kami ay may gagawin dyan sa kwarto at aming lilinisin ang aming kanilang kwarto. Ayan, malikabok na, mainit at magulo. Kaya kailangan ay linisin muna natin. Bawas stress. Talagang kapag ang ating mga damitan, kwarto, at talagang kalat ay talagang dagdag pa ng stress. Pero pag nakita natin naman na malinis at naka-organize naman yung mga gamit natin, di ba nakakabawas talaga siya ng stress. Parang clear din yung isip mo kapag nakita mong naka-organize yung mga gamit. Ayan. Ang hirap ng hindi yung nakakalat. Minsan maghahanap ka, hindi mo talaga na makita kasi napapasama na kung saan-saan. Makikita mo na lang yung isang gamit mo. Ayun. Kapag hindi naman natin hinahanap, tsaka natin nakikita. Ayan. Kapag kailangan natin, hindi natin nakikita. Kasi nga napapasama na kung saan-saan. Lalo't nga hindi tayo hands-on sa araw-araw na pag naglaba, na isasama ng aking anak kung saan matitiklop. Ayan. Kaya, sabi ko ay ilagay na sa kama namin para ako nang bala maglagay sa aming damitan kapag umuwi ako galing sa trabaho. Ayan. Pasensya na guys na ubo ng inyong ate. Yan, ang hirap talaga mag-voice over. Ayan, tulungan niyo ako guys. Ayan, tambak na guys. Okay na yan. Tambak na talaga ang aking mga tiklopin diyan. Ay, talagang kailangan mong i-separate yan. Ay, tiklop dito, tiklop doon. Oh no, ayan. Medyo nakagawa na ako ng ilan. Ihangin ko na yung iba. Ayan. Nagsama ko na dyan yung sa kanyang ama. Tsaka sa aking binata. Ayan. Medyo nailagay ko na rin yung ibang mga cover kama doon. Ayan. Ito naman yung sa dalaga ko. Nasimulan ko ng ipatas. Pero hindi pa naman tapos yan. Marami pa. Ayan. Hindi po yan. Pero hindi naman talaga yan labis kasi malaki din ang space katulad ng hangiran na yan. Maraming laman yan. Kaya tamang-tama sa kanyang damit. Yan, dinadagdagan na yung kanyang mga tiniklop ko. Yan. At meron pa doon sa cabinet. Mamaya ay akin na po. Isasama pa dyan. Talagang marami pa. Sa kama pa nila tiklopin pa. Yan. Lagay muna tayo dyan. Hindi pa naman tapos. Utay-utay lang. At mainit nga sa kwarto. Yan. Kasi pag hindi mo yan inayos, ako, sa sunod na linggo na naman ang day off. Pag tinamad, ayan, hindi na naman magagawa.
Tsaka lang natin magagawa kapag tayo ay sinipag. Ayan, ito na nga po yung kanyang computer table. Ayan, kinuha na muna niya yung kanyang computer kanina. Nandito nga siya sa sala. At may ginagawa siyang activities sa school. Ayan. At ito naman yung aking anak na binata. Nagtitiklop din ng kanyang damit. Ayan, siya nagtitiklop ng kanyang damit para ilagay daw niya ng ayos doon sa isang orokan din niya kasi dalawa yung orokan dito. Yung isa ay dihila pero wala siyang hangiran. Tiklop lang niya. Ayan, yung isa naman ay may hangiran para sa kanyang kapatid. Ayan, go kuya. Tiklop lang ito dyan. Ayan. May iba-iba na guys. Malinis-linis na ang kwarto. Ito na ang outcome. Ayan, medyo na-organize na. At ayan, ito naman yung piano ng aking binata. Although tatlong klase yan, tatlo yung piano. Mahilig talaga po sa music ang aking anak na binata. Ayan, 3 piraso yung piano niya na yan. Ang isa ay katabi doon sa higaan. Ang isa ayon, nakatayo. Tapos ito, ang ginagamit niya, ito may cover. Ayan, talagang may cover yan. Pinatahian ko pa talaga po ng cover yan, ang piano niyan, para hindi po naalikabukan. Ayan, ito naman po yung kama ng aking binata. Ayan, at inayos na rin niya yung kama niya. Ayan, para sa aking lalaki. Ito yung piano na katabi niya. Natugtog pa yan guys. 3 yan. Ayan. Talagang katabi niya sa higaan ang kanyang piano. At ito naman yung sa part ng aking dalaga. Ang kanyang higaan. Ayan. Hindi pa siya nagpalit ng cover. Hindi pa naman daw madumi. Ayan, ito yung sa aking dalaga. Ayan. Medyo malaki-laki din yung kwarto ng aming, ito kasi yung aming master bedroom. Itong kwarto ng mga bata ngayon. Kasi syempre nung maliliit pa sila, sama-sama kaming 4 dyan. Sa isang malaking kama, ay nang lumaki na sila, ayan, bumili ako ng 2 double deck. Double deck pala yan, pero pwedeng paghiwa.